So, ang binanggit ko noon, si Martin Romualdez at si Zaldico, dahil alam ko, based on my personal knowledge, na sila ang may control ng budget. Hindi makakagalaw ang chairman ng Appropriations Committee kung hindi siya inutusan ng Speaker of the House. Kumbaga, hindi siya makakagalaw kung walang go signal, kumbaga. Of Representatives. Which is, nung panahon na yon is si Martin Romualdez. So, yun yung part nilang dalawa, di ba? Yung lahat nung pagtago ng mga insertion ba tawag nila, no? Insertion, yung mga project na ngayon na pinag-imbestigahan ngayon. Kasi sa mga flood control natin ngayon, nangyayari na bumaba sa Pilipinas, sino dapat ang managot? Pag-insert ng mga lahat ng pera para kukunin nila. At yun, nagagawa nila yun. Kung hindi man sa GAB, doon sa BICAM. Kasi daan pa yan ng Senado may negosasyon pa doon sa Senado. So, ang final document niyan ay nandoon sa GAB. Which is yung GA is General Appropriational Act. Ano yung sinasabi niya? Tapos, hindi ko na kailangan sabihin na kasali yung Pangulo dyan. Kasi yung Pangulo is yung final na pirma. Kasi kitang-kita naman natin. Kanino bang pirma? Sasabihin na naman niya, hindi niya pirma yung nandoon sa GA. Ngayon, hindi. Ako yan. Sasabihin mo, siyempre, ang Pangulong pinaka-head, siya pipirma. Yun lang. Hindi, si Ferdinand Marcos Jr. ang pumirma dyan. Sino? Sino pumirma? Ang Sino? ng kanyang participation is yung pirma niya sa GAA. Wala nang ibang kailangan na evidence ng participation ng President dyan. Dahil siya yung nag-submit ng NEP. Nakita niya kung paano kumaga bago niya check pirmahan yan, chinek niya isa-isa. Ito, mapupunta dito, mapupunta dyan. So, paano mo, hindi mo pwedeng sabihin na pinirmahan mo na hindi mo alam? Ay yung inaano ni Sara. Anong ginawa ng Congress doon sa NEP? Sa budget niya yun, ha? Budget yun ng administration kasi siya yung nag-submit noon. Nakita niya kung ano yung ginawa ng Congress doon. Pero pinirmahan pa rin niya. Pinirmahan niya pa rin. Hindi mo naman pwedeng blind na pinirmahan mo bigla, di ba? So, yeah. His signature on the General Appropriations Act is the best evidence against him. Accountable siya because he allowed the insertions. So that is a culpable ganda ng tattoo niya. Violation of the Constitution. Refusal to take a drug test, that is betrayal of public trust. Is that kasama na ba yun sa betrayal of public trust na hindi ka mag-take ng ano? Hindi ko alam. Allowing the ICC to enter. Ay ba yun? Ibang usapan niyo sa may ICC. Kasi nung mga panahon na yun, nakaso yun during sa tatay ni Sara. The Republic of the Philippines is culpable violation of the Constitution. That is against our national ibang usapan na yun. Sovereignty. Ang dami ng impeachable offenses. Ang dami ng impeachable offenses. So pag siya na-impeach, si BBM, automatic Vice President si Sara. So papayag ba si BBM mag-resign tapos si Sara susunod? Ferdinand Marcos Jr. Of course not. Why will we waste our time in filing a tayo na lang sa 2028 yan. Impeachment complaint na alam naman natin 2 taon na lang, 2 taon na lang. Hindi papansinin ng House of Representatives. Diba? Pero may mga grupong kumakausap sa iyo, na sila yung mag-lead sa House file. Wala nga kumakausap sa akin na... Wala kumakausap sa kanya nga. Kung bakit, wala kumakausap. Hindi natin alam kung bakit. Gusto nila na mag-file ng impeachment or naghihingi sila ng tulong ko para mag-file ng impeachment. Walang na malapit kasi nga lahat takot. Siyempre, nasa taas Kapag tagilid ka dyan, mawawalan ka ng project, pwede kang kasuhan, tignan mo nangyari kay Eco. Diba? Walang gusto magsalita. Ayun lang yun. Ganon. Pero maumpisa na isa yan, tuloy-tuloy yan. Parang ginawa ni Vico Soto.
hindi nag-umpisa yan kung di dahil kay Vico Soto sa mga Diskaya, nagkadamay-damay na lahat, di ba? Isa lang tumayo dyan. Pero ang sinasabi Magkakalamanan. ko lang, ang dami ng impeachable offenses Dami siya offense. ni President Marcos. Ayun ang sinabi ni Vice President Sara Duterte. Ang sinabi niya, dami impeachable offense ni President Marcos Jr. Marami daw impeachable offense sa Pangulong Bongbong Marcos, sabi ay ni Sara Duterte. Isa rito yung mga pirma raw ng Pangulo po sa GAA. May best evidence. Hindi ko kailangan sabihin kasali ang Pangulo dyan kasi kinakita naman na kanino pumirma. Siyempre, ayun nga, kanino sa niyo pipirma ng GAA. Ipananagutan daw ang Pangulo dahil pinayagan niya ang budget insertion capable violation of Constitution. Betrayal of public trust. Ayun ang pinaka-importante kasi. Yun nga sa pag-drugs. So, ayun. Basta natin mga comment section. Sa mga comment section, which is lagi kasama dapat sa content natin yan. Asa na ba yan? Di ma-browse. So, ayun. Impeachable offense daw yun. Ang masasabi ko lang dito is, abangan natin sa mga susunod na kabanata kasi ang daming mangyayari. Kagaya niya magsasabi pa daw si Ko ng mga iba pang kailangan niyang banggitin. Tapos, ano pa ba? Yung usap daw si Marcos, bina-blackmail daw siya. So, hindi natin alam. Mga haka-haka lang yan. So, nandito na tayo para subaybayan natin ang mangyayari. Diba? So, yun lang. If you like this kind of commentary, please do like and subscribe my YouTube channel. Peace out!